itaas ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ura baba 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 sakayalayande. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Luwalhati ng dakila mong pangalan, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, O Diyos. Marami pong salamat, O God. Tunay nga po, Lord, sa pagsikat pa lamang, Panginoon, ng araw, nararanasan po namin yung pag-ibig mo sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig na iyon, O God. Sa umaga pong ito, Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na minsan pa dinala mo ang kanilang panyapak sa lugar na ito upang kami sama-samang sambahin ka, sama-sama kami mag-aral ng iyong mga salita. Bago po kami dumako, Panginoon, sa pag-aaral ng salita, kami po, Panginoon, ay patuloy nagpapalinis sa banal mong dugo. Ano man, O Diyos, ang nakikita mong karumihan, kasalanan sa aming mga puso, patawarin at linisin niyo po kami, Panginoon. Salamat na gayon na lamang ang pag-ibig mo, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa umaga pong ito. Salamat sa dakila pong pag-ibig, Panginoon. Subalit sinabi mo, Panginoon, na kung ipapahayag naman namin sa aming labi ang aming kasalanan, ikaw ay tapat at banal, nalilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Kaya, Panginoon, pakalinisin mo po kami sa umaga pong ito upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami at hayaan mo, Panginoon, ng banal mong Espiritu ang siya pong kumilos sa aming pong kalagitnaan. Maging ako na lingkod mong gagamitin, Panginoon. Batid mo po, Panginoon, ang aking buhay. Wala po akong ipagmamalaki sa iyo, Panginoon. Kapos po ako sa kaalaman. Ako po isang mababa lamang sa iyong harapan. Gamitin niyo lamang po ako daluyan ng karunungan mula sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Silyuhan mo ng banal mong dugo ang apat na sulok ng lugar na ito. At ang mataas lamang sa aming kalagitnaan, ikaw lamang, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsamba, pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po. Makakaupo na po tayong lahat. Salamat. Nandun sa bag. Nakalimutan ko. Ang ganda po ng ating team. Habang binabasa ko po yung team natin ng JIL, sabi ko, pagkakagaling ng team ng JIL, talagang sa team palagi, maantig na ang puso mo. Ano po? Sabi nga po doon, revival, a call to passionate love. Sabi nga po yung isa nandun sa bog. Gaano po natin masusukat yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon? Yung pag-ibig po natin sa Diyos at sa ating pong kapwa. Sabi po nung team doon sa Matthew chapter 22 verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No? Napakabuti po ng ating Panginoon. Katulad po ng ating Panginoon, kung paano po niya ibinigay ang kanyang buhay, kung paano po niya inibig ang kanyang ama, naging masunurin po siya sa kanyang ama. No? Siya ay bumaba sa lupa, namuhay po siya na isang alipin, para ikaw at ako ay makalaya. Sabi ko nga, kung ang Panginoong Hesukristo po ay hindi ho nag-alay ng kanyang buhay, ang lugar po ng impyerno ay sikip po para sa atin. Pero dahil nga po, ang ating Panginoon ay nag-alay, nagsakripisyo ng kanyang buhay, inibig po tayo ng ating Panginoon na gayon na lamang, ang lugar po ng impyerno ay maluwag na luwag dahil tayong lahat ay tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? May mga bagay lamang po ako na nakita sa katangian ng ating Panginoon. Habang binabasa ko po ang mga talatang ito, nakita ko po na kung paano po ang ating Panginoon ay talagang andun po niya, yung puso niya na talagang buong-buo po siya.
hindi po siya nag-alinlangan na sundin ang kanyang ama. Yung pong mga kalalakihan, nung nanliligaw po tayo sa ating mga may bahay, masigasig po tayo, di po ba? Kasi ngayon po, buwan ng love months po ngayon. Masigasig po tayo. Ano po? Kumbaga, kahit anong marinig mo ng mga mahal sa buhay nung manililigawan mo, wala kang pakialam. Basta't ang mahalaga sa'yo ay mapuntahan mo yung iniibig mo. Ano po? Ganun po ang ating Panginoon. Hindi niya po alintana yung panganib na mangyayari po sa kanyang buhay. Hindi niya alintana yung hirap na mangyayari sa kanya, yung susuungin niya. Ang mahalaga po sa ating Panginoon ay sundin lamang yung pinagagawa ho sa kanya ng ating Panginoon. At bilang mga Kristiyano, dapat po, yung pong katangiang ito ng ating Panginoon ay dapat po makita po sa atin pong mga buhay. Dapat po bilang mga Kristiyano, nandun po na talagang habang tayo lumalakad sa mundong ito, makita po, at ano po ba yung katangiang ito na dapat po makita sa atin hong mga buhay. Na atin pong pagninilay-dilayan sa umaga pong ito. May mga bagay po akong nakita dito, na ito po, minsan po, naririnig na po natin ang mga katuruan ng ito, pero minsan pa po natin pag-aralan upang muli mag-alab po ang atin pong pananampalataya sa Diyos. Ang atin pong pag-aralan, binigyan ko pong kahulugan. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong magturo ng ganito. Gusto kong ituro yung ganito. Itong word na ito. May mga acronym po ito. Gusto ko po ituro, matagal na. Pag-aaralan po natin yung patungkol po sa humble. Katangian po ng ating Panginoon, yung pong humble, pagiging humbleness po ng ating Panginoon. At dito po makikita po natin sa Philippians chapter 2, verse 6 to 11. Ang sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Makikita ko po dito yung pagpapakababaho ng ating Panginoon. Kaya number 1 po na ating pag-aralan, ito pong yung letter H, yung humility. Humility. Number 1, humility. Yung katangian pong ito ng ating Panginoon na dapat po makita sa ating mga buhay. Sabi ho dito, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Hindi niya ho alintana na mangyayari sa kanya yung bagay na iyon. Asa't ang isip lamang po niya, yung sundin niya, yung kanyang ama, mabigyan ng kaluwalhatian ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang buong puso na pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po, gaano po kasidhi sa atin po, gaano po tayo kasidhi na sumunod sa ating Panginoon. Minsan, magkaroon lang ng kaunting hirap, tatalikod na po tayo sa ating Diyos. Nanlalamig na, ayaw nang dumalo. No? Pero ang ating Panginoon, alam niya yung mangyayari sa Kanya. Hindi niya ho alintana iyon. No? Sa Matthew chapter 5, verse 3, sabi dito po dito, Matthew chapter 5, verse 3, may sinasabi ho dito. Siya na po, madulas ang kamay ko. Sabi ho dito, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig.
pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Kapag basidhi po tayo, sumusunod sa ating Panginoon, tatamuhin po natin yung pagpapala. Hindi po natin inaasahan. Kapag tunay na sumusunod po tayo sa ating Diyos, tandaan mo, kasunod po niyan, biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. Tingnan niyo ang ating Panginoon, nagpakumbaba. Ano nangyari sa Kanya? Nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya ay itinaas ng ating Panginoon. Siya ay lumuklok sa kanang luklukan ng Kanyang Ama. At ang sabi, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi magsasabi, siya'y Panginoon. Amen. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Ganun po talagang kalaki yung pagmamahal niya sa Kanyang Ama. Tayo po, gaano po kalaki yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Dapat makita po sa atin yung humility para tayo po ay makapagdala ng kaluluwa sa pananampanan ng ating Panginoon. No po? Pangalawa, sabi doon, para tayo makita po yung humility sa ating mga buhay, kinakailangan lagi po tayong prayerful para magawa po natin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kita niyo ating Panginoon sa Mark chapter 13, sabi niya doon, Panginoon, nung pumunta siya sa Gethsemane, sabi niya, Panginoon, hirap na ang aking kalooban. Kung maaari sana, maalisin mo yung paghihirap nito, pero huwag ang kalooban ko. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa aking buhay. Dapat ganun po tayo. Laging kalooban ng Diyos. Minsan, marunong pa tayo sa Diyos. No, pag naghihirap ka, ang tindi ng paglapit sa Diyos. Pero pag may pagpapala, tuwan-tuwa ka, gustong-gusto mo. Dapat sa hirap at ginhawa, mataas ang level ng ating pananampalataya. Amin po ba? Maaari po bang palakpakan natin ang Diyos? Pangalawa, hindi ko pa papakatagalin. Number 2 sa humble, yung pong unity. Yung letter U, unity. Bilang Kristiyano, bilang kaanib ng Jesus is Lord Church, mahalaga po yung nagkakaisa po tayo. Sumusunod po tayo sa kung ano ibinababa ng taas. Ano po ba ibinababa ng taas? Meron po tayong cornerstone. Para tayo po'y lubusang pagpalain ng Diyos, makiisa po tayo sa lahat ng adhikain, sa lahat ng mga plano ng JIL. Para po maging bukas ang trono ng langit, dapat po tayo bukas palad sa mga programa, sa mga naisin, para sa ikalalago at ikalalaganap ng ministeryo ng ating Panginoon. Dahil tayo po yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Ng ministeryong iniwan niya dito sa lupa. Paano lalaganap kung hindi po tayo bukas palad na sumusumporta sa misteryong ito ng JIL? Sabi po nga doon, letter A, nais niyang magkaisa tayo bilang magkakapatid sa pag-ibig. Dapat po nagkakaisa po tayo bilang tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Pangalawa, letter B, nais niyang magtiis tayo sa isa't isa. Sa Galatians chapter 6 verse 2, ano po ang sinasabi doon? Sa Galatians chapter 6 verse 2, pasensya na po, madulas ang aking amay, hindi ko Galatians chapter 6 verse 2, sabi dito, mga kapatid, may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, sabi dito, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Sa Ephesians chapter 4 verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mamuhay po tayo ng nararapat. Ayon po, sabi doon, mamuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Tayo po ay pinili, mapalad po tayo na tayo nandito. Ako napakapalad ko po na ako'y tinubos ng Diyos.
Dahil kung hindi po ako tinubos ng Diyos, ay baka ako'y parlorista sa panahong ito. Kaya bilang ganti ko sa pag-ibig ko sa Diyos, hindi ko ikinahihiya na lagi ko ipatuto ang aking buhay. Sapagkat ang napaparangalan sa aking buhay ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Sabi nga, ang nagpaparangal sa akin sa lupa ay pararangalan ko sa langit. Huwag po tayong mahiya. Yung mga patutuo po natin, dapat ipinangangalandakan po natin yan. Yung ating pong matutuo, kung paano po tayo binago ng ating Panginoon. Hindi ho ako nahihiya na ako'y may 6 na anak. Mula sa pagkabakla, nagkaroon ng 6 na anak. Yun ay kapangyarihan ho ng ating Panginoon. Kung paano kumilos ang Diyos sa aking buhay. Last January 27, punta po kami ng Norsagaray. Tumawag ang aking anak, ang mami masama lasa. 200, 180, 110 ang ano. Hindi po pwede sa kanya, 120, 180. Ang dugo, dahil kabilin-bilin na ng doktor, 120, stable sa 120, hindi po pwede tumaas. Dahil ikaw ina-opera sa aneurysm, pumutok ang kanya ugat. Ma-maintain mo. Ay, malayo ako. Anong gagawin ko? Lumipad ako. Sabi ko, dalhin sa doktor. Eh, ayaw magpadala sa doktor. Eh, dinala pa rin. Hindi na siguro kaya. Namamanid ang katawan eh. Pero nandun po yung kabutihan ng Diyos. Pagdating ko sa ospital ng Lipa, nandoon na, parang lantagulay. Tinitingnan ko. Hindi agad pong pumasok eh. Pero ang kabutihan talaga ng Diyos. Nung pumasok ako, naka-face mask ako, hindi ako kilala ng mga attendant doon. Bago mamaya tumayo ako, naglalakad ako, humisa, sir, nandito po kayo. Mataas ang dugo ninyo, high blood na naman kayo. Sabi ko, hindi, ang asawa ko ang nandito. Nandun, naka sa emergency room. Maya't maya, ang tingin nila sa asawa ko, nakilala nila ako. Yun po ay kabutihan ng Diyos. Pagpapakita po na yung pabor ng Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Lagi pong nasa atin ang pabor ng Diyos. Kapag tayo po, nakita po ng ating Panginoon, talagang tayo ay tumutugon sa pagkatawag niya, lahat ng pabor ng Diyos, 100% ay ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Maaari po bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah! Sabi nga po dito, dapat tayo, letter C, sa pangalawa, dapat tayong magtiis sa isa't isa dahil tayo ay makasalanan na may mga kalakasan at kahinaan na dulot ng pagiging tao. Magtiis po tayo. Katulad po ng pagtitiis ng ating Panginoon. Nung siya'y naging tao, nagtiis. Ikaw kaya bugbugin. No? Ikaw kaya hagupitin. Ako nga, haplitin lang ako ng belt. Ang sakit-sakit po noon. Ay yung pang ating Panginoon, latigo. No? Kurunahan ng tinik. Ang sakit po noon. Dapat tayo'y magtiis katulad ng pagtitiis ng ating Panginoong Diyos na buhay. Pangatlo, mayroon po akong halimbawa, yung pong gansa. Alam niyo po yung gansa? Sa ibang bansa, pinag-aaralan ko po, sabi ko, ano po yung gansa? Ang katangian po pala ng gansa, kapag nagtataglagas na sa gitnang silangan, wala na po silang makain. Ang ginagawa po ng gansa, isang grupo, isang pulutong po sila, lumilipad po sila. Lilipat po sila sa ibang lugar, naghahanap po sila ng pagkain. At ang katangian po ng gansa, mayroon po silang commanding-in-chief. Lumilipad po sila, kinakapay po nila, pakpak nila. At yung ibang mga gansa, sumusunod po sa kanya. Alam niyo kung ano pong shape nila? Letter V po sila. Letter V sila. Lumilipad sila. Letter V ang kanilang shape. Ibig sabihin, andun yung katagumpayan nila na sila ay makakahanap ng kanilang pagkain. At ang isa pang katangian po ng gansa, alam niyo po kung ano? Kapag ang isa po sa kanila ay nabaril o nasugatan, pag sila po ay pumatak sa lupa, mayroon pong humahabol na dalawa, inaalalayan nila yung isa. Kung ito man po ay mamatay, mahulog, hindi po nila iiwanan hanggat walang buhay yung kanila pong kasama. At nakita po nila na patay na yung kanilang kasama, ang gagawin po nila, yung dalawa, mag-V-shape formation, hahabulin nila yung kasamaan po nila. Dapat ganun po tayo, may unity po tayo. Nagkakaisa po dapat tayo. Hindi yung, bahala ka na dyan. Dapat sumusunod po tayo sa mga nakakataas po sa atin. Amen po ba? Yun. Pangatlo, ang sabi po dito, saan na po tayo? Quickly lamang po ito, baka po tapos na tayo ng oras. Number 3, yung M.
Misyon. Yan. Ang sabi po doon, sa Matthew 28, verse 18 to 20, letter M, misyon. 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 Mateo 28, 18 to 20. Ang lahat ng kapangyarihan ay binigay sa akin sa langit at sa lupa. At ang anak ng Espiritu Santo, verse 20, ituro mo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa iyo. At narito ako ay sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama po natin lagi ang ating Panginoon hanggang sa katapusan. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya ang ating Panginoon, kung kayo nanatili sa akin, at kayo nanatili, at ang salita ko'y nanatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ito'y pagkakaloob ko. May kapangyarihan po tayo. Kaya nga, nung nasa ospital aking may bahay, talagang sabi ko, inaangking ko talaga, ng aking asawa gagaling at babangon. Ang Diyos ang magpapagaling. Kasi andun yung kapangyarihan na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kasi sabi niya dito, ang sabi dito sa verse 20, ituro mo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa iyo. At narito ako ay sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lagi po sa atin ang ating Panginoon. Anumang sitwasyon mo sa buhay, anumang kaganapan sa buhay na nangyayari sa iyong buhay, lagi mong tatandaan, hindi po tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Laging kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ang mahalaga po, ang ating puso't isipan ay lagi pong nakatuon sa ating pong Panginoon. Amen? Sabi pa po doon, sabi po dito, Mateo 34 and 40, 25, sa Mateo 25. Mateo 25, 34 to 40, babasahin ko lang ho. 34, sabi dito, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang nilikhain ang daigdig, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Biruin ninyo 'yon. Kapag po pala tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, hindi po tayo nag-aalinlangan na tumulong sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos po natin ito ginagawa. Amin po ba? Sa Panginoon po natin ito ginagawa. Huwag po natin ikatuwa na tayo'y Kristiyano na. Kaya nga sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang tumutupad ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya tingnan nyo yung 10 dalaga gayon, 10 dalaga, naghihintay doon sa kanilang groom, hindi dumating sa takdang oras. Anong ginawa? Naubusan ng langis yung 5. Anong ginawa? Bumili sila sa labas. Nanghingi doon sa hindi bigyan, dahil siyempre kanila yun.
bumili sila, ay dumating sa hindi inaasahan ng ating Panginoon. Pinagsarhan sila ng pinto. Pinagsarhan sila. Katok sila ng katok. Buksan nyo kami, buksan. Pininid na ng pinto ng Diyos eh. Dapat tayo po, lagi pong, andun po yung passion po natin sa pag-ibig po natin sa ating kapwa. Yung passion po natin na sila po ay mawin po natin sa ating Panginoon. Madala po natin sila. Ano po? Kaya nga po tayo may misyon. Misyon para Bisaya. Ano po? Andun po dapat. Lagi po makita sa atin yung kababaang loob. Katulad po ng ginawa ho ng ating Panginoon. Sabi nga po doon, sabi po dito, sinulat ko po dito, ang mission po, ito po ay upang magligtas po ng mga kaluluwa dahil hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Tulungan ang iba, ano po? Tulungan po natin yung mga hindi pa po nakakilala. At sabi nga po dito, nakatuon ba tayo sa kanyang misyon? Tayo po ba'y nakatuon sa misyon ng Jael? Sa misyon po ng ating Panginoon? Katulad po ng ginawa niya? No? Nung siya po'y nasa lupa? No. Pang-apat po, sabi doon yung B, sa humble. Sabi po doon, boldness. Letter B, boldness. Acts 4:31. Sabi po dito, at nang sila'y manalangin, ay nayanig ang dakong pinagtitipunan nila, at sila'y lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita ang salita ng Diyos na may katapangan. Boldness. Kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, dapat matapang kang nagsishare na salita ng ating Panginoon. Dapat po andun po yung katapangan po natin. Hindi po tayo dapat nag-aalinlangan. Baka ako'y kutsain, baka ako'y pagtawanan. Ako, pag nagsishare ako, dire-diretso ako. Kahit sino pang kaharap mo, basta't ako'y magsishare sa iyo. Wala akong pakialam. Basta't yung binibigay sa akin, dinidikta ng puso ko at isip ko, po, alam ko, na galing sa Panginoon yun. Po, dapat boldness po tayo, dahil tayo po yung mga pinili at tinawag ng ating Panginoon. Tayo po'y pinili ng ating Panginoon. No? Sabi nga po dito, yon. Sabi po dito, dapat tayong maging matapang sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Dapat po matapang po tayo. Hindi po yung tayo lalamya-lamya. Naalala ko po nung umuwi po ako sa amin, ako po ikakasal. Gaano kasakit iyon? Pupunta ka sa magulang mo, sasabihin ng magulang mo, nako, wala akong ibibigay sa iyo. Wala pira. Pero nung kapatid ko ikakasal, nako, halos magkasanla yung lupain ng tatay ko para lang magpakasal. Pero nung ako umuwi, nising kundulig, wala. Pero nung maghahayag ako ng salita ng Diyos, kusang loob sila lumalapit. Ano gang meron ka at ikaw magpapakasal na? Alam nila ang aking buhay eh. Umalis ako sa amin, bakla. Ba't ito'y uwi, magpapakasal at mag-aasawa na? Oh, sige. Kaya nung magsishare ako, lahat sila, dami-dami. Mga nakaupo, nakikinig sa akin. Nakita nila kung paano ko binago ng ating Panginoon. Dapat boldness po tayo sa pagsishare. Ang tunay na binago ng Diyos, namumuhi sa paggawa ng kasalanan. Hindi pa ulit-ulit ka, niluluko mo lang yung sarili mo. Tapos, sasabi mo, mahal ka ng Diyos. Kasalanan na ng tao pag paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan. Binago ka na ng Diyos, hindi ka pa gumagawa ng mabuti. Ayon pa sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Paulit-ulit po natin sinasaktan ang puso ng Diyos. Tandaan po natin yan. No? Dapat boldness po tayo. Katulad po ng ating Panginoon. At pang-apat po, sabi po doon sa letter L, naintindihan niyo po ba? Naunawaan niyo po? Okay. Para kasi kayong seryosong-seryoso kayo. Letter L, sabi po doon, yung L po ay love. Yan.
Sa Matthew 22, 37 and 38, sabi nga ho dito, Matthew, babasahin ko lamang po. Sabihin niyo sa akin ha, pagka ako'y time out ha. 27, 22. Madulas kasi aking kamay, hindi ko. Sumagot si Jesus, ibigin mo. Sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ang sabi, ibigin po natin ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa, no? Buong pag-iisip, buong lakas. Ibigin po natin ang ating Diyos. Kung mahal mo yung kapwa, dapat sinisharean mo. Kung mahal mo yung kapwa, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikasisira ng pangalan ng ating Panginoon. Dahil dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tingnan nyo, kapag ginagawa po natin ang mabuti, sino pong napaparangalan? Ay, born again ka pala. Diga? Hindi Kristiyano na, pag nakita mo yung jackpot ng Lotto 600 million, magbabakasakali ka, tataya ka. At baka makuha mo yung jackpot. Kristiyano ba yun? Hingi naman ako ng tawad, mamaya. Magpipray ako. Pag gipit na gipit ka, ibis na ibibili mo na lang ng bigas yung 20, itataya mo pa sa waiting. Abay, lagi mong tandaan na mayaman ang Diyos. Kayang ibigay lahat ng pangangailangan mo. Philippians 4:19. Sa langit nagmumula ang kayamanang hindi nauubos, ipagkakalob ito sa inyo sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ako po, 6 po ang aking anak. Nag-aaral po sila lahat. Magkano ang baon araw-araw niyan? 600 ang baon araw-araw niyan. Sana kukukuha niyan kung wala ang ating Panginoon. Ang budget po namin sa bahay, upa sa bahay, tubig, ilaw. Dapat kikita po ako ng mga 2,000 a day. 2,000 plus. Pero kita ko po ang kamay ng Diyos. Kasi kapag po tayo bukas palad na nagbibigay sa ating Panginoon, tandaan ninyo, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Mari po bang palakpakan natin ating Diyos? Alam ng Panginoon lahat ng iyong pangangailangan. Alam ng Diyos yan. Hindi lingid sa Panginoon. Kung ikaw ay may sakit, tandaan mo, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para ikaw pagalingin. Kung ikaw'y malaki ang pangangailangan sa salapi, tandaan mo, magbigay ka sa Lord. Hindi ka pa uupo sa bahay mo, dumarating na yung blessing sa iyo ng Diyos. Naalala ko po nung kami po'y nasa Bulacan. Lord, ay ako po'y nasa pabrika lang, nasa sabon, sa speed. Magkano lang sweldo ko a week? 8, papasok ng umaga. 8, papasok ng gabi. May 4 hours na OT. OT. May 4 hours na OT. Sasahod lang ako ng 1,800. May ginagatas ako. Naupa ng bahay. Sabi ko, sige, pray natin. Magkaroon tayo ng bahay. Magkaroon tayo ng bahay na yung libre. Aba, akalain mo binigyan nga kami. Dalawang matanda, tingnan nyo, dalawang matanda. Nasa abroad ang mga anak, inalok ako. Sa bahay ka na lang tumira, pagpapagawa ko yung likod, doon kayo titira. Babayaran nyo lang tubig at ilaw. Praise the Lord! Ganun kabuti ang Diyos. Kasi kapag tayo ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon, tandaan mo, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yung letter A po, time out na pala, may mga ano pa dito, Matthew 22:37-38, sabi doon, mahalin ang ating kapwa, letter B, 29:40, sabi doon, mahalin ang ating sarili, ibibahalin po natin ating sarili, gaya po ng ginaho ng ating, pahalin o pahalagahan po natin ang ating mga sarili. Letter E, kahuli-ulihan, letter E, yung eternal life. Kapag nakita po sa atin yung mga word na ito, no, 100% po, katulad ng ginawa po ng ating Panginoon. No? Siya'y iniluklok sa kanang luklukan ng kanyang ama. Aangkinin po natin, tatanggapin po natin yung kaligtasan na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Sabi doon, 1 John 5:11, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan.
at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Pangalawa, isang regalo na nagpapakumbaba sa atin. Letter C, pangako mula sa Diyos, 1 John 2:25, at ito ang pangakong ipinangako niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sabi dito, pakahuli-hulihan at konklusyon, maging mapagpakumbaba tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung tayo po, kung naunawaan po natin ang katuroan ng ito, dapat makita po ito sa atin kong mga buhay. Kaya nawa, tayo po ay napagpala sa mensaheng ito, tayo po lahat ay tumayo, at tayo po lahat ay darako po sa atin pong worship. Hallelujah. Pusong. Amen. Sama-sama po tayong Hallelujah. kumikit Yes, Lord. sa oras na ito. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Minsan pa po nating awitin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipon na ika'y parang alam. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, nalikhain mo, Diyos, para
purihin ka, Panginoon. Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa pagpatnubay ng Banal na Espiritu, maraming salamat po, Panginoon, minsan pa sa umaga pong ito. Tunay nga po, Panginoon, isang pusong tapat ang likhain mo sa bawat isa po sa amin, na sa iyo ay patuloy na nagmamahal, gagawin ang iyong dakilang kalooban habang kami nabubuhay sa mundong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi po naming ipangalandakan, O Diyos, ang ginawa mong pag-ibig sa aming mga buhay. Kung paano mo kami, Panginoon, binago, O Diyos, ito'y makita sa aming pong mga buhay. Kung paano ka nagpakababa, Panginoon, ito po, magawa po namin ito, O Diyos, bilang tao, Panginoon, na inatasan mo, Panginoon, na ipagpatuloy ang misyon mo dito sa lupa, Lord. Nawa, Panginoon, yung pong kaliwanagan mo, O Lord God, ang makikita sa amin pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na amin pong napag-aralan, O Diyos. Nawa ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay laging pag-umalabin mo, Panginoon, ang kanila pong pagsunod at pananampalataya sa inyo, Diyos. At anumang kanilang pangangailangan, Panginoon, hindi pulingid sa iyo, Panginoon. Lord, ito po'y katagpuin mo at hindi mo sila ipapahiya, Panginoon. Patuloy mo silang pagpapalain, patuloy mo katutugunin ang lahat ng mithiin ng kanila pong mga puso. Father God, marami pong salamat. Itanim mo sa kanilang mga puso ang iyong salita at kami ay makapamuhay, Panginoon, nang naayon lamang, O Diyos, sa iyong dakilang kalooban. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you all po. Magandang umaga po.